pa niya, tuloy-tuloy oh. Ayan, kung makikita mo, tuloy-tuloy yung ano ng tubig. Ayan. So nga pa ganda oh. Ang lalim. Ang ganda ng bukal na to. Ayan, hindi yan nawawalan ng tubig. Kahit summer. Kung ayaw mong maniwala, mag-stay ka dito sa summer. Ayan, ito po yung first video ng 16 hectares. So, medyo mahaba kasi yung video nito. Nag-video tayo rin sa likod. So, may 3 video at ito gagawin ko na lang 2. So, dito sa part na yan, yan po yung start ng property. Tapos, doon po sa taas na yon, hindi po makukuha yung mangga. So, mamaya papakita ko po para po makita po ninyo yung kabuuan ng property na ito. Ito po yung property na may bukal. So, bali 2 malakas na bukal at saka isang medyo mahina. So, yung bukal nito ay ginagamit nga ito mismo sa bahay po ng caretaker. Ayan yung bahay niya, yung bahay ng caretaker, ayan po. So, may kuryente dyan, may wifi pa, may kukuhanan pong malapit doon ipapakita ko po sa mga susunod kong mga upload sa video. So, kung makikita nyo rito, medyo ito yung daan na connected sa barangay road. So yung kanina yung pinakita ko yung cemented road tapos rough road, ito po yung konektado dito. So ganito po muna yung daan dito sa mismong property kasi hindi pa siya kumbaga natabunan or na-develop. So pag umuulan medyo maputik po dyan. Pero kaya naman po ng ibang sasakyan. Kumbaga yung mga sasakyan na kaya po sa ganitong lugar. So, ayan. Ulitin ko, ito po ay 16 hectares. First video pa lang to. At ito po ay may 2 title. Isang 12.5 tsaka isang 3.5 hectares. So, dito sa part na ito, medyo masukal po yung nakikita sa video. Pero mamaya po ipapakita ko po doon sa mga susunod kong video yung likod. At saka yung ibang, meron pa pong daanan doon yan. Kung makikita nyo yan, galing sa bukal po yung tubig na yan. So, meron po siyang mga parang matataas, parang overlooking view ito. Yan po yung part ng sinasabi ko na yung tapat nung tinuturo kanina. So, hindi po. Tapos pa ganyan. So, hindi po siya makukuha doon sa mismong yung mangga na isa. So ito po ay malapit din sa mismong daan dyan. May daan po kasi sa part na dyan pero hindi siya dumikit. So pero mamaya sa mga susunod kong video ipapakita ko po yung part na yon. So para po makita po ninyo mismo yung mga kung ano po yung nilalaman ng property na ito. So ang maganda lang po dito kasi ay marami po siyang may tatanim kumbaga. So ayan, yung part na yan dati tinatamdan po ng kalabasa pero ngayon yata hindi sila natamnan. Sa likod po mismo sila nagtanim. Kasi sa ngayon hindi na po pinagalaw yata ng may-ari ito sa caretaker. So yung sa 3.5 kasi pag-aari mismo ng caretaker yun po yung mismong may 3 bukal. So actually, nasukat na rin po itong 12.5 para po makita yung boundaries niya. At yun, ang alam po kasi ng seller ay kasali po yung tinayuan ng bahay ng caretaker. Pero hindi po yung kasali. So yung sa part naman doon sa
mismong bukal sa caretaker din yon. So yun po yung isa po sa nagpaganda sa property na ito. So maganda ito dahil may malapit ka pong pagkukuha ng kuryente, siguro mga nasa 200 meters or wala pa siguro sa part na yan, dyan sa part na yan. So may mga bagay, may mga ano pa po dyan, may mga kumbaga may pa pong ibang daanan papunta po dyan sa part na yan. So sa susunod kong video ipapakita ko po yun, kasi medyo mahaba po itong video natin dito sa mismong loob ng property, tapos meron po kasing daan doon, so ipapakita ko na lang po. At meron din po akong video sa likod doon sa 3.5. Ayan, dyan naman po yung pinakadulo ng property, dyan sa unang puti. Ayan, yan po yung 12, dyan po yung dulo ng 4.5, doon naman yung 3.5. Mamaya ipapakita ko po sa mga susunod kong video, ipapakita ko po yun para mas makita po ninyo yung ng mas ano po, kasi kung idudugtong ko ay napaka ano na po. So sa part na ito binoise over ko na lang, medyo putol-putol kasi yung video natin, kaya ayun, binoise over na lang po natin. So ayan, marami po siyang tanim na saging, iba't ibang klase ng puno. May manggahan, ayan, may mga manggahan siya. At ito po yung mga mangga na sinasabi nilang century na siya. Century, ayan, century daw yan. Yung mangga na yan. So ang mangga nito, marami din yung mangga nito. Hindi lang po natin mabilang. Pero marami po siyang saging. Ayan, maraming saging. Sa 3.5 naman, marami siyang tanim na mahogany. Ganon. So, tapos maraming tanim doon na gulay. Napakalapit kasi yung bukal doon. So, kaya ito po yung rice land nito, napakaluwang din, 7.5 ata. 7.5 hectares yung rice land ng 12.5. So, malaki-laki din. So may mga kawayan din. Ayan, itong daan na ito ay nakapagitna doon sa mismong property po na 12.5 patungo po doon sa 3.5. So yun po kasi yung dulo niya. So yung barangay road na rough road ay naka ano na daw po yun, actually naka ano na po sa barangay, kumbaga may ano na siya, kumbaga daan na talaga siya ng mga tao, or ginawa na siyang barangay road. So registered barangay road ang sinasabi po ng ating seller. So dito sa part na ito, dito pa lang yung parte ng 12.5, malapit na tayo dun sa 3.5. So marami tayong tanim, magkahalo daw yan na saging, saba at yung tundal. So ito yung part na ito na yung umpisaan ng 3.5. So halos parehas ng mga tanim, kasi iisa naman po yung umahawak ng property. So may mga nyug din ito, sabi ng seller, sabi ng tenant na seller din natin, ay marami siyang naitanim na bagong buko. Pero doon sa part ng property niya, may mga tanim na siyang buko na malalaki na at namumunga. So ito, mga tanim talaga niya, mis karamihan gulay, tsaka mga fruit bearing na hindi yung kumbaga yung pagkakakitaan ang nakatanim. So ano niya, mga saging pinagkakakitaan din, mga gulay pinagkakakitaan din, tsaka mangga. So at nag-uuling din sila dito sa lugar na ito. So, napakaganda nito. Kung madedevelop po yung daan patungo rito, ang ganda po nitong property na ito. So ang presyo nga lang nito is 120 per square meter. So sa CGT, pag-uusapan na lang po. Ang sabi naman po, sasagutin nila. Pero syempre mas maigi po na sa kanila po galing sa seller po natin. Sabi daw po sa ating caretaker, sasagutin sa 120 pesos per square meter. Sagot po nila yung capital gain tax ng property. So sa kanya rin, sagutin niya yung capital gain tax sa 120 pesos per square meter.
So kung makikita nyo, puro gulay po yan. Napakasipag po ng caretaker natin dito. So ayan na, nakikita na natin yung part ng may mga buko. Ayan, may mga buko diyang malalaki. At malapit na tayo dun sa mismong bukal. Kasi ito na yung 3.5. Nasa 3.5 hectares kasi yung bukal. So dito sa part na ito, kung makikita nyo, mayroong mga kumbaga yung seller din po natin sa 3.5, sa kanya kasi ito, kaya minsan yung mga sobra-sobrang kahoy na napuputol niya, ginagawa niyang uling or inuuli niya. So dyan sa part na yan, yung dulo. So sa drone, may drone din po ito. Makikita nyo na lang pag i-upload ko yung aerial view ng property na ito. So siguro unahin kong i-vlog muna tong mga to na itong mga videos ko dito sa baba para po makita ninyo. So napakaluwang kasi nito, talagang pinuntahan namin hanggang mula sa hanggang dulos. Doon sa lang sa baba hindi namin napuntahan, pero dito sa taas kasi ito ay mataas na part na po itong pinuntahan natin. So doon sa baba naman, mayroon din po akong video doon. Siguro sa na lang, aerial view or i-upload ko na lang din po ulit. So kitang-kita po, napakarami pong buko. Ayan, malalaki yung buko niya. Ang maganda rito, may na siya, nakaabang na kumbaga yung tubig, nakaabang na hose o tubo na yung parang ginagamit sa patubig, nakalagay dito sa mismong bukal. Tapos patungo doon sa bahay ng caretaker. Sa layo ng bahay ng caretaker po umaabot. Ito po yung bukal na isa, yung malakas. Ito yung pinakamalakas na bukal, ni hindi yan nawawalan kahit summer. Hindi po yan nawawalan ng tubig, sabi po ng ating caretaker. So dito sa part na ito, ang mga nakatanim po dito ay mga gulay kasi ito maraming bato-bato dito sa part na ito. So ang palaya yung tinanim dito. Makikita nyo malinis na malinis, nililinisan lagi ng caretaker natin kasi sa kanya po ito. So yan, may mga tanim siyang buko at mayroon din siyang mga naitanim na maliliit na daw na buko na kung saan lang niya tinanim. So hindi natin alam kung saan banda. So dito sa part nito medyo mahirap pong dumaan kasi dito tayo sa mismong side nung mismong bukal. So meron pa pong isang bukal dito. Bali tatlo kasi ito, dalawang malakas tsaka isang mahina. So yung pinanggagalingan nung isa, yung tubo na lang yung titignan natin kasi medyo mataas or malayo daw yung isa. So dito sa part na ito, kita mo, sa napakaganda rin ito sa personal. Nga lang, syempre yung daan. Ayan, tayo po yan. So kung makikita nyo po, ang mga na yan ay ampalaya ang nakatanim dyan. Pero iyang mga yan ay bagong tanim. So papakita ko mamaya yung mga namumunga na, meron din po. Papakita ko po sa inyo. So parang nagtutor lang tayo, tour sa property ng ating seller. Ayan. So yun po yung tinanggalan niya. Yan po yung bukal na isa na hindi ganun kalakas, pero nakakatulong pa rin kasi yung tubig tuloy-tuloy pa rin ang pag-agos. Hindi siya nawawalan daw po ng tubig. Siguro itong maliit nawawalan siguro yan, pero sabi naman hindi daw, pero mahina talaga. So halos tuusin bundok po kasi talaga ito. Kung makikita nyo, napakaraming bato. So nagbiro nga ako dyan sa seller natin, baka maraming ginto kasi meron siyang pinahukay sa malapit sa part dyan na gagawin daw pool. Diretso niya doon yung isang bukal. So tingnan natin mamaya sa susunod na upload ko or sa video ko, papakita ko po sa inyo yung bukal na yun. So ito po yung part na napaka lakas din ng bukal, pero doon sa taas galing yung bukal na yun. So yan na po yung mga ampalaya na sinasabi kong maraming bunga. Ayan, so ito yung bukal.
Grabe, tuloy-tuloy, flowing talaga siya. Ayan, marami talaga siyang tanim na gulay. Napakaluwang nung property na ito. Ayan. Ayan po yung mga um, pwedeng gawing rice land. So, sa part na ito kasi hindi natin medyo maano. So, yun, napakaraming tanim na ampalaya yun. So, dito sa part na ito, dito talaga yung um, parang tambayan po nila kasi andito yung bukal eh. Iniinom nga daw po nila yan pero syempre hindi natin sinubukang inumin. Baka mamaya kumontra po sa tiyan natin. Ayan, tuloy-tuloy yung tubig. Kung makikita nyo, tuloy-tuloy ang tubig. So, malamig. Ang lamig ng tubig nito, mga sir, mga madam. Maganda po ito sa mga naghahanap ng ganitong property. Pwede pong lagyan ng mga baka or kambing. Actually, yung caretaker natin, marami siyang kambing na alaga. So, ayun, napakaganda po nito. At sana'y magustuhan po ninyo. Abangan nyo po yung susunod nating video na mas maano pa po. Kasi ito ay nung pumunta lang kami, binidyo ko lang. Pero nag-video po ulit ako. So, ayun, abangan nyo po ito. Susunod kong mga video.